place I could not stand. You were holding me by your hand. I rely on you in all the way to follow Jesus every day. Empower me and let me walk. Po natin ang Panginoon. He deserves the glory. You deserve the honor. You deserve the glory. You deserve the honor, God. We worship you. Hallelujah. Be enthroned in our praise. Basahin po natin ang Psalm 100. Kung meron po kayong mga Biblia, sabi po dito, pakinig po tayo kung wala po kayong Biblia. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Hindi lang po inuutusan ng Biblia yung mga anak lang ng Diyos na magbigay papuri, kundi lahat ng kanyang nilikha, pagbabalik ng Umaawit, papuri, diriwang, lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, natutunan ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh.
Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong presensya na nararanasan namin sa mga oras na to. Panginoon, ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Ikaw ang makita sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat. As we welcome this month of Holy Spirit, patuloy nating naisin na maranasan ang presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love to worship you, my God. I long to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. Let's sing this praises of His name. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fullness, Lord. Hallelujah. Sing fullness, Lord. Fullness, Lord. Sabay-sabay po nating awitin. Hallelujah. I love to worship you. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart.
to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let the Spirit come in power, change my life. Let I live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life. I want to live for you. Falling us, Lord. Sing falling us, falling us, Lord. Falling us, We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Oh, Holy Spirit, fall on us. Thank you, Lord. Come on, church, huwag natin hayaan na hindi natin maranasan ang presensya ng Panginoon. Our God is here. Our God is here. He is in the midst of us. Hallelujah. Ikaw lang ang itataas. Ikaw lang ang papapurihan. Hallelujah. There's nothing one more that will ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetness of love, when my heart becomes free and the shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come
Let's welcome the Holy Spirit in this place to be overcome. Let's sing only the voices. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs to be overcome by your praise. Sing it one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. We welcome you in this place. We welcome you, Holy Spirit. Your glory, God, is what our hearts longs to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. See your presence, Lord. See your presence, Lord. Your presence, Lord. We welcome you. Your presence, Lord. Come on, church. Let's sing praises to His name. Let's sing praises to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Oh, we welcome you in this place. Oh, we welcome you. We welcome you. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, 2, 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Ama, we acknowledge your presence today. Ipahintulot mo nga po, Panginoon, na ang presensya mo po ang bumalot sa aming kalagitnaan. Fill our empty hearts. Let your word come true and bring life to us. Father, we thank you for all of your love and grace. We thank you, Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na po muna. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung pong ating mga usher para po i-distribute na yung ating pong elements para sa ating pong banal na hapunan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nais ko pong ipaliwanag sumandali yung ating pong ginagawang communion o yung ating banal na hapunan. Nais ko pong ipaliwanag na bago po natin ito gawin, tayo po ay alalahanin natin ang kagandahan at kabutihang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Nais ko rin po sanang ipakita at sabihin sa inyo na kinakailangan po nating i-examine ang ating mga sarili.
Diyan po sa verses 27 ng 1 Corinthians chapter 11, diyan po ay makikita po natin, sabi po diyan, let me read it from verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga po, nais ko ipaliwanag sa atin at ipakita na kapag ginagawa po natin ito, we need to examine ourselves. We need to examine our hearts. No? Nais ko rin pong sabihin sa inyo na we are doing this in remembrance, in remembrance doon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para po sa atin. Hallelujah. At the same time, communion is also a call. No? A call to faith and fellowship. Ito po ay panawagan, no, ng pananampalataya sa Diyos. At ito po ay panawagan ng pakikipag-fellowship. Hindi lamang po sa bawat isa, kundi pakikipag-fellowship po sa ating Panginoong Diyos. Kung lahat po ay meron na pong mga elements, nais ko pong tayo pong lahat ay tumayo. Basahin ko lamang po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Verse 24, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Verse 25, matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Hindi lamang po natin ginagawa ito para alalahanin ang Panginoong Hesus at ang kanyang ginawa. Ito rin po ay ang pagpapakita natin na naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, taas po natin ang ating mga elements. Lord, marami pong salamat, Panginoon, dahil sa kadakilaan ng pag-ibig mo. Inihandog mo ang iyong sarili para kami po ay magkaroon ng buhay at magkaroon, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati. Hayaan mo nga po, Panginoon, kami po ay patuloy na maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga pagpapalang ito. Purihin ka, aming Ama, aming Panginoon, tagapagligtas, sa pangalan po ni Jesus. Sabay-sabay po natin kanin. At inumin ang sarap. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, that through this, we will always be remembering your sacrifice and your love for us. Father, all the glory and the honor belongs to you alone. In the name of Jesus, our Lord, our Savior. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po. Upo na po tayo lahat. Today will be the first installment of our series about the Holy Spirit. Tanungin nyo nga katabi mo, handa ka na ba? Sa kabila po, sabi mo, handa ka na bang mapuspos? Sino sa inyo naniniwala pupuspusin kayo ng banal na spirito? We will be talking about the major doctrine and
tayo po, alam nyo, pag nag-aaral dito, mahalaga na malaman natin kung ano ba yung major tsaka minor. But this time, we will talk about the major doctrine. Tignan mo po yung katabi mo, sabi mo, buksan mo ang puso mo. Sa kabila, buksan mo yung puso mo. And leaders, I encourage sa harapan tayo, pastors, board, ministry head, sa harapan po tayo, Ate Mitch, Kuya Bodge, Ate Joy, sa harapan po kayo umupo, mga board and elders and worker, ministry head, mahalagang narito po tayo. The Holy Spirit, magbibigay lang po ako ng intro about the Holy Spirit kasi isang buong buwan natin itong pag-uusapan. Pag-uusapan natin yung gift of the Holy Spirit sa mga susunod na linggo. Pag-uusapan po natin yung fruit of the Holy Spirit. What is the difference between gift of the Holy Spirit and fruit of the Holy Spirit? Pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan po natin kung ano ba yung nagagawa ni Holy Spirit sa buhay ng tao. Sino ba si Holy Spirit? So yun po yung mga bagay na pag-uusapan natin. And I am excited. Tanungin nyo yung katabi nyo, yung mukha bang excited yan? Amen. Praise. Pwede bang magsagaw tayo ngayon? Sabi nyo, praise the Lord! Parang nagpupuri tayo, malungkot kayo. Malakas! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Mananalangin tayo, Panginoon, salamat po sa inyo. We are excited of you, Holy Spirit. We ask you, Lord, to fill us. Lord, punuin niyo po ang puso ng bawat isa. Kausapin niyo po kami, heart to heart. And Lord, sa mga bukas na ngayon yung puso, salamat at alam ko na, Panginoon, papasok kayo, pupunuin nyo sila at lalabas sila rito mamaya, Ama, na filled sila ng Holy Spirit. And Lord, for the people na very first time nandito, Panginoon, you have your own special way to introduce yourself. Just use your servant as your mouthpiece, at your Lord, as your footstool. More of your presence, Lord. More of you, God. And Lord, I rebuke every kinds, Lord, of hindrances. I cancel in Jesus' name. Every negative word spoken to us, we reject, we cancel, we rebuke in Jesus' name. At Panginoon, palakasin niyo po ang aming mga spirito, punuin niyo po ang aming mga puso, at bigyan niyo po kami ng kasiglahan habang kami po ay nagsisiyasat ng inyo pong mensahe. Ama, tulungan niyo po ako. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. The Holy Spirit, 800 years bago po dumating, ito pong si Panginoong Jesus, si Jesus Christ sa New Testament, meron pong isang propeta sa Old Testament na nagngangalan pong Joel na pinrapesay niya na. Nagprapesay na siya na may darating at ang darating po ay ang banal na spirito. Basahin natin, Joel 2, verse 28 to 32. Pwede bang sabayan niyo po ako ng malakas magbasa? And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem, there will be deliverance. And as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. Yung mga tao po noon, hindi talaga po nila ito maunawaan. Kala nila, yung spirit na tinutukoy dito ni God the Father is siya mismo. Kala nila, yung spirit mo, ikaw yon, God the Father yon. Pero mamaya mauunawaan natin na magkakaiba sila, no? Iba po si God the Father, iba si Jesus, iba po si Holy Spirit, but there is one God, three persona. Later we will talk about that. Ito pong what? Etong sinabi, etong prinopesay ni Joel, ni Prophet Joel sa Joel 2 ay nangyari. Nagkaroon po ng fulfillment sa Acts 2 verse 17 to 21, no? Nangyari po, tandaan nyo, anumang prinopesay sa Old Testament, talagang pinapatunayan ng Diyos yan. Nangyayari po yan. Nangyari ng maraming beses sa New Testament. Babasahin natin sa Acts 2 verse 17 to 21. Sasabayan niyo po ako. In the last days, God says, I will pour out
my spirit on all people. Your sons and daughter will prophesy. Stop po kayo dyan. Kaya po alam nyo, your sons and daughters, ang mga young people, ang mga anak na lalaki at babae ay magpa-prophesy daw. Tapos sabi dyan, your young men will see visions. Ang sakit sa mata. No, kaya po meron tayong dito, naniniwala tayo at nagpa-practice tayo ng gift of vision. Kasi sinabi sa Bible, your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Kung kayo po ay nagdi-dream ng dreams, alam nyo na kayo. Old men. Gising, tanongin nyo ang katabi, nagkape po ba kayo? Or corny lang talaga yung joke ko. Hindi ako may kasalanan doon. Sorry po. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heaven above, and signs on the earth below, and blood and fire billows of smoke. The sun will turn to the darkness, and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So the prophesy ni Joel nangyari po sa Acts. At ito po ang malupit. Nung si Jesus, huling-huling linggo niya na, ginather niya po ang disciples niya at meron po siyang binilin. Sabi niya, binilin niya na merong darating. Sabi niya, mawawala ako pero may darating. At yung darating na yun, yun po yung ikatlong persona. Sabi niyo, ikatlong persona. Part siya ng Trinity. Kapag tinignan niyo sa Bible, hindi niyo makikita yung word na Trinity. Pero mamaya may mga ipapakita ko sa inyo na verse na nagpapakita ng Trinity. No? Sabi niya may darating at part siya ng persona. Etong part na persona na to, siya si Holy Spirit. Sabi niyo, Holy Spirit. Ko lang tapos hindi nyo naman nakikita sa Bible, so may mga ipapakita talaga ako, medyo mahaba-habang basa. John 16 verse 7 to 14. Pwede bang kayo lang na malakas ang magbasa? Go! Stop. Sabi dyan, advantage nyo na aalis ako kasi pag umalis ako, may darating. At yung darating ang tawag sa kanya, helper. Sabi nyo nga, helper. Malakas, helper. Alam nyo po, ang helper, sa Greek word ay parakletos. Sabi nyo, parakletos. No? Sino nagbasa or nag-aral sa inyo ng step by step? Sino naturuan? Praise God, merong pipito. Sana naman mga kapatid, tapusin nyo na yung step by step ngayong taon na to para yung sinasabi natin dito isang language. Amen? No, mahalagang nag-aaral tayo ng Bible. Yung step by step, binanggit po dyan yung parakletos. Yung parakletos, okay, ang ibang salita niya ay advocate. Sabi nyo nga po, advocate. Ang ibig sabihin ng advocate, ang ginagawa natin, hinihimay natin yung salita. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, pwede niyo po siyang himayin, pwede niyo po siyang katasin, at kapag kinatas niyo siya, makakakuha kayo ng sandamakmak na sustansya na magbibigay ng kalakasan sa kaluluwa niyo at magbubusog sa inyo. Amen? So, ganun yung gagawin natin po. Okay lang ba sa inyo? Tanungin mga katabi, ready ka ba? No, ako po, no, I suggest na kapag linggo, magre-ready kayo. Ready niyo yung spirit niyo. Dapat, kumbaga sa tiyan, tatanggalin niyo muna yung mga laman niyan para pag may pumasok na salita ng Diyos, mabubusog kayo. Amen. 3 tao, sabi mo, ready your heart. No, ang ibig sabihin ng advocate, ba't ganun ako, kuya? No, ready, sabihin niyo, ready, tapos magsasalita ako, no? Hindi ko kayo ginagalang, no? Hindi, biro lang. But anyway, ang ibig sabihin po ng advocate ay publicly recommend or support. Sabihin nyo nga, support. Sino sa inyo masaya kayo pag sinusuportahan kayo? Alam nyo po ba na tayo, lumalakas, sumisigla kapag may sumusuporta sa atin, but hey, tingin kayo lang sa kanila. Meron pong, okay, ang trabaho, isa sa trabaho ni Holy Spirit is to be your advocate. So, suportahan ka niya. Tutulungan ka niya at bibigyan ka niya ng pabor. Can I hear amen? 3 tao, sabi mo, gusto kang bigyan ng pabor ng Diyos.
Sino rito yung katabi nyo mukhang puno ng pabor nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus? Sino sa tingin nyo yung katabi nyo pupunuin ng pabor ngayong taon na to ng Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Ano pa? Kapag kinatas nyo tong helper, lumalabas yung advocate at lumalabas po yung salitang lawyer. Meron ba tayo mga kapatirang lawyer dito? Liar. Sasabihin ko nga yan eh. Alam nyo po ba na si Holy Spirit, siya yung magiging lawyer mo? Tingin ka sa katabi mo, sabi mo, lawyer mo si Holy Spirit. Ano to, Pastor? Kapag ina-accuse ka ni Satan about your past, tingin kayo sa akin, mahalaga to. Alondra, salamat. Kapag ina-accuse ka ni Satan about your past, ganito ginagawa niya, alam mo, Alondra, hindi ka nararapat dyan kasi maduming babae ka. Modesty aside. Marami kang kasalanan, hindi mo deserve yan. Di ba ang mararamdaman mo parang ayoko na mag-church, parang hindi ako karapat-dapat. Sino sa inyo nakakaranas ng ganun minsan? Say yes. Sino sa inyo lalo sa mga tumatayo, song leader, worker, worshiper, tagapag-pray, yung meron kang nagawang kasalanan tapos bigla kang tatayo kinabukasan? Sino sa inyo? Say yes. Di ba? Parang nakaka-guilty. Pero alam nyo ba na si Holy Spirit, siya yung lawyer mo? Anong ibig sabihin nito? Pag pinag-aralan mo ng maigi tong salita na to, ipagtatanggol ka niya, may panglaban ka sa mga accusations ni Satan. Why? Because the enemy is a liar. Satan is a liar. And the Holy Spirit is your lawyer. So choose your fighter. Amen! So pumili ka. No, diretsuhin ko na to. Kapag may binubulong sa inyo ang kaaway na hindi maganda, galing yan sa demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ano binulong sa'yo ng kaaway ngayon linggo na to? Kasi pag si Holy Spirit nasa puso mo na, nasa pagkatao mo na, hindi ka na mapoposes. Ano yung poses? Yung makakapasok sa'yo demonyo? Hindi na. Ano na lang? Oppress. Hanggang bulong na lang siya. Weak. Uy, weak. Ganun lang siya. Wala. Hindi mo kaya. Mag-live ka na ng GC. Wala kang kwenta. Ganun ang kaaway. Umalis ka na dyan. Uulit ka lang. Walang Ganun si Satan. Pero si Holy Spirit, ang gagawin niya sa'yo, kaya mo yan. I have redeemed you. Jesus Christ died on the cross for you. You are important. You are loved. Amen. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Come on. Ano pa ang makakatas natin dito sa salitang helper na to? Sa Parakletos, lumalabas yung salitang comforter. Sabi nyo, comforter. By the way, yung Parakletos, malapit na palapit siya sa salitang comforter. Ang trabaho ni Holy Spirit is what? To comfort you. Ibalik ka sa pangako ni Jesus. Kasi we have the tendency na makalimot eh. Sino sa inyo? Lahat ba ng pinag-aaralan natin dito, naaalala mo 100%? Hindi, di ba? Meron nga ako dating Bill group, nung bata pa ako, ano naalala mo sa turo ni Pastor? Kuya, nakakatawa. Hindi, ano yung lesson na nakuha mo? Kuya, basta tawan-tawa ako. Sobrang bless ako. Share mo kung ano yung saan ka na bless. Nakakatawa po. Di ba nakakalimot tayo? And the work of the Holy Spirit, one of His goal is to bring you back to the promises of Jesus. Because yung promise ni Jesus, napakalaman niya at pwede mo siyang sandigan habang buhay. Amen! Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, may pangako ka na ba ni Jesus? Kaya alam nyo, kayo, church, lalo mga youth, tingin kayo sa akin, huwag kayong lalabas ngayon nang wala kayong hawak-hawak na pangako ni Jesus. Miski isa. Kahit isa lang. Dapat may promise ka na magkamatayan, nasa kamay mo yon, nasa puso mo yon. Kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan yon dahil mahalaga yon. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos. Come on. John 14, verse 26 to 27. Pwede bang kayo lang? Nakikita naman nila sa screen. Go! Babasahin niyo po yan. But the advocate.
everything I have said to you. Peace, I leave you. Tignan nyo po but the advocate, sabi nyo po ulit, advocate. The Holy Spirit, sabi niyan, na sinend ng tatay ko, ay tuturuan ka at i-remind ka, sabi nyo word, remind, of everything I have said to you. Yung sinabi ko sa'yo, ipapaalala sa'yo ng banal na spirito, kaya may mga tao na sa tindi ng dilim ng buhay nila, nagiging matatag sila, kasi may banal na spirito na nasa loob nilang nagpapalakas sa kanila at binabalik sa kanila yung mga pangako ng banal ng Panginoong Jesus. Kanina kausap ko si Nanay Ana. Kinakamusta ko siya. Sabi ko, Nay, kamusta? Musta po kayo? Sabi Nanay Ana, Pastor, masaya ako at malakas ako. Kakayanin ko kasi malapit na pala yung radioactive niya. Papanalangin natin siya at church. Sabi niya, kakayanin ko kasi malakas ako at masaya ako. Alam niyo kung bakit ganun si Nanay Ana? Yung banal na spirito na nasa loob niya, yun yung nag-e-encourage at nagbabalik sa kanya ng mga pangako ni Jesus. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Kaya kapatid, kung narito ka at kailangan mo ng comfort, huwag ka munang lumapit sa tao. Sa Diyos muna. Diyos ang una nating lalapitan. Amen? Dahil iba ang kayang gawin ng Panginoon. Naniniwala kayo ang tao may limitasyon? Ang tao may comfort tayo minsang hinahanap, hindi nila mabigay. Sino sa inyo agree? Say yes. Minsan parang kulang. Kahit anong gawin mo, parang yung tao kulang. Hindi niya ma-fulfill, hindi niya ma-satisfy yung gusto ng puso mo. Why? Because only Jesus can fulfill the deepest need, the deepest vacuum of our hearts. Kaya maraming tao, they have everything in this world, but they, modesty aside, they committed suicide. Pag tinignan mo sila, okay naman sila. Masaya naman sila. Mapera naman sila. Napupuntahan nila lahat ng gusto nilang puntahan. Pero bakit ginagawa nila yon? Kasi wala si Jesus sa buhay nila. That is the truth. Kahit mabash ako, okay lang. That is the truth. Kapag wala ang Panginoon sa buhay natin, malungkot ang buhay natin. Amen. 3 tao, sabi mo, kailangan mo si Jesus. No? Totoo yan. Totoo po yan. Alam nyo, ako po ay, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, psych graduate at teacher ako sa JLI ng counseling. May mga kina-counsel ako na hindi pa kilala si Jesus, hindi mga mananampalataya. Ino-open nila yan, na Pastor, meron akong ganito. Nakakapunta ako sa ganito. Buo naman yung pamilya ko, pero may malungkot sa puso ko. Siyempre, hindi mo naman direktang sinasabi sa kanya yon. Pero upon studying the life of this person, upon reaching the heart, kapag tinitignan mo yung puso niya, makikita mo may kulang. Tanungin niyo sa akin, ano yung kulang? Tanungin niyo ako, ano yon? Yun yung pakikipagrelasyon nila sa Panginoon. Alam nyo ba, kulang ang buhay mo at buhay ko kapag wala si Jesus. Amen? Do you agree, church? Say amen. Sino sa inyo, you believe this year, hindi mo kaya pag wala ang Panginoong Jesus? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, kaya mo ba kung wala ang Panginoong Jesus? Hindi natin kaya. Ano pa, tuloy tayo? Lumalabas din kapag kinatas natin yung word na counselor. Sabi niyo po, counselor. Si Holy Spirit, counselor siya. Pag magulo yung isip mo, lapit ka sa Kanya. Magsiyasat ka. Alam niyo maganda sa atin, may mga nagpupunta ng prayer mountain na sobrang gulong-gulo, hirap na hirap, hurt na hurt, bugbog na bugbog, aakyat ng prayer mountain, isa lang sila, mananalangin sila, hahanapin nila yung boses ng Diyos. Kapag baba nila sa prayer mountain, punong-puno sila ng lakas. Magtataka ka, saan nanggagaling yung lakas mo? Bakit ka ganyang kasigla? Bakit nakaya mo, di ba halos wala ka na, hindi mo na kaya, hopeless ka na nung umakyat ka ng prayer mountain. Ba't nung bumaba ka, ganyan ka na? Kasi pinalakas na sila ng banal na spirito. Amen? 3 tao, sabi mo, magpakapuno ka ng presensya ng Diyos. Come on. Tuloy tayo, verse 8. Verse 8, ito po ay galing pa rin sa John.
John 16 verse 8. Basa po tayo. Go. And when He has come, He will convict. Verse 8. Next natin yan, sister. When He has come, He will convict. Sabihin niyo po, convict. Convict the world of sin and of righteousness and of judgment of sin. Because, basa tayo, they do not believe in me of righteousness. Because I go to my Father and you see me no more. Of judgment. Because the ruler of this world is judged. Sabihin niyo po, convict. Ang Greek word for convict ay elencho. Sabihin niyo po, elencho. Anong ibig sabihin nito? To expose. No? To expose, to reprove, to correct, to bring to light. Alam nyo, tayo po kasi, kapag wala ang banal na spirito sa buhay natin, namumuhay tayo sa kadiliman. Nagkakamali tayo, bumabagsak tayo. Ang gagawin ni Holy Spirit, hahatakin niya tayo mula sa kadiliman at ilalagay niya tayo sa kaliwanagan. No? Kaya yung mga sin, yung mga pagkakamali, na-expose siya, nakikita mo, ay mali pala to. Lord, sorry, nagkakamali pala. Lord, sorry, namumuhay pala ako sa kasalanan at tinutulungan ka niya na magbago ng puso. Amen. Alam nyo, nasa prayer mountain tayo, nakakatuwa kasi dalawa yung kumausap po sa akin. At alam nyo po ba, ang turo natin prayer mountain, tungkol po sa panalangin. Tungkol sa alignment of the will of God. Yun lang yung tinuro ko po noon nasa prayer mountain tayo ng January. Nung dulo na, may dalawa pong kumausap sa akin, alam nyo ano po revelation sa kanila ni Lord? Sabi nila, Pastor, mukhang gusto na ni Lord na magpakasal kami ng partner ko. Imagine, hindi mo yun sinabi sa kanila. Hindi mo sila kinorek about doon, hindi mo sila itinama, mismong sila yung nakarealize. Kasi si Holy Spirit, ang gagawin niya, ipapakita niya sa iyo yung pagkakamali mo. No, kaya ang tao na babad sa presensya ng Diyos, nare-realize niya na mali siya. May conviction. Sabihin nyo nga, conviction. Hindi siya nagmamatigas. Tingnan nyo nga katabi nyo, mukha pa bang matigas? Pakihawak nga yan. To bring to light, yun po yung ibig sabihin ng convict. Si Holy Spirit, dadalin ka sa liwanag to convince someone of the truth. Alam nyo yung Word of God, minsan nakikipagbakbakan tayo pero hindi naman tayo nananalo. Pansin nyo ba yon? Sa mga mahilig makipagdebate, meron na ba talagang nanalo dyan? Bakit? Kasi may pinaglalaban din siyang sarili niya. Ang gawin nyo, eto po suggestion ko sa inyo, church, imbis makipagdebate kayo, lutuin nyo siya sa panalangin. Iluhod nyo siya, totoong manalangin ka, bugbugin mo siya, mag-prayer and fasting ka and see the result. Makikita mo yun mismong pinagpe-pray mo na gusto niyang makipagdebate sa'yo, magsusurrender yan. Lord, tama pala siya. Sorry, nagkamali ako kasi makapangyarihan ng banal na spirito. Amen. No, si Holy Spirit, dahil meron siyang convincing power, tutulungan tayo ni Holy Spirit matama yung mali nating puso. Sino sa inyo aamin kayo, nagkakamali pa rin kayo hanggang ngayon? Alam niyo po ba na ang banal na spirito, okay, ang ginagawa niya sa buhay mo, kapag masyado kang babad, kapag nagbababad ka, kapag hinahayaan mo siyang pumasok sa puso mo, natatanggal yung mga maling motibo ng puso mo. Ikaw mismo nakikita mo yon, kapatid. Ikaw mismo babaguhin mo yon. Hindi na ididikta sa'yo, mali ka. Mga nanay, tuturuan ko po kayo kahit hindi pa ako tatay, pero tuturuan ko kayo about biblical standard. I'm not teaching my own lesson. I'm teaching what the Bible is teaching us. Ituturo ko sa inyo anong sabi sa Bible. Yung katigasan ng ulo ng mga bata, ibabad nyo sa panalangin. At hayaan nyo na si Holy Spirit yung mag-convict sa kanya na yung ginagawa niya mali at makikita nyo ang Diyos babaguhin yung tao na yan. Kasi sa Panginoon, walang imposible. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Alam nyo mga kapatid, kung totoo na tayo ay kinakaugnay, kung totoo na tayo sa pananalangin natin, nararanasan natin ang banal na spirito, naaayos yung espiritu natin. Tanungin nyo nga katabi nyo, sabi mo, maayos na ba, kapatid? Ayan po, wag kayong masasaktan sa akin, pero ayan po yung isa sa mga napansin ko sa mga young people dati na uma-attend palagi ng
prayer meeting namin tsaka Bible study. Nung youth pastor pa ako, sa isang church namin, meron talagang active sa Bible study. Meron talagang kapag prayer time naming mga youth, lahat kasi kami noon youth, talagang aatinan kami, 50 na tayo. Wala yung mga youth dati dito. 50 na tao, first service yon. Second service, 50 ulit, nagpe-prayer gathering. Ay, nandito si Joshua. Ayan, si Joshua ng mga kabataan namin. Alam niyo po ba na may mga youth dati na bababad namin sa panalangin, habang nag-worship kami, mag-iiyakan sila, mapupuspos sila. Alam mo sila yung mga nagbabagong puso. Mga nagiging iba ugali, nagiging iba yung pananalita, nagiging iba yung pagsunod nila sa Panginoon. Kaya ako na-witness ko, pag ang tao totoong babad sa presensya ng Diyos, nagiging tama ang espiritu nila. Hindi nawawala yung rebellion, nadudurog, nasusunog yan. No? Yung mga panghihina ng loob, nare-realize nila yung katayuan nila sa Panginoon, nakakalakad sila ng maayos. To cut the long story short, alam nyo, karamihan dun sa Bible study na yon, napakadaidong naging pastor. Ang daib ngayon, puro mga pinagpala ng Panginoon, pinagtagumpay sila ng Diyos. Doon mo makikita na ang tao, pag nilagak ang buhay sa kamay ng Diyos, hindi pinapabayaan ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Ano pa, pag ang tao, okay, we're talking about conviction, kapag ang tao nabababad sa presensya ng Diyos, kapag kinakaugnay ni Holy Spirit, nagiging mapagkumbaba. Tanungin nyo nga katabi nyo, nagpakumbaba ka na ba? Or ma-pride ka pa din? No? Ayan yung isang sign eh. Alam nyo, church, tingin kayo sa akin, isang sign yan, hindi ko sinasabing yan. Isang sign na yung tao, pinupuspos lagi ng banal na spirito, namamatay yung nila, hindi na sila yung Diyos. You know, may mga tao, ang tagal-tagal na, parang walang nangyayari. Sila pa rin kasi yung Diyos. Technical yung pagsamba. Pero kapag binuksan mo yung puso mo sa Diyos, at hinayaan mo siyang pumasok, at sumunod ka sa Kanya, at ginawa mo talaga siyang Diyos, babaguhin ka niya. Amen. Ano pang sign? Kapag ang tao nabababad talaga, nagiging masunurin. Sino sa inyo yung katabi niyo mukhang masunurin na sa Diyos? Ayaw niyo pong magsisagot. Ano yan? Ulitin ko, sino sa inyo yung katabi niyo mukhang masunurin na sa Diyos? Ano pa, natututo tayo magpasakop. Naka-live po tayo, hindi ako magsisinungaling. Ang mga nanay, kung ba't napakalapit ko po sa kanila, tsaka sa mga tatay, yung mga anak nila, nung napunta sa youth namin, mga pasaway. Pero kaaaral ng Bible, naging masipag mag-aral, naging marespeto, naging magalang, naging mabait, at umayos yung mga buhay. Kaya hanggang ngayon, kapag mahalagang panahon ng buhay ko, hindi po nila ako nakakalimutan. Yung mga bata nga nakalimutan, mga walang utang na loob ng mga to. Pero yung mga nanay tsaka tatay hanggang ngayon mahal na mahal tayo. Bakit? Kasi yung mga anak nila naturuan mo ng Bible na isalang mo, na itulak, na injectionan mo ng Word of God, nagbago buhay, nakita ng mga magulang. Naniniwala ba kayo pag ang banal na spirito, napuspos tayo, nagbabago buhay natin? Amen? Kaya nga po, born again, namamatay yung dating ikaw. Tanongin nyo nga katabi nyo, sabi nyo, patay ka na ba? Huwag ka naman sumagot na, medyo amoy nga. Natututo tayong magpasakop. Sa church, kapag ang mga miyembro, mga leader, hindi nagpapasakop, alam nyo na. Isa yan sa sign na hindi napupuspos yan, hanggang salita lang yan. Kasi ang tunay na napupuspos ng banal na spirito, nagbabago puso, natututong magpasakop. Amen. Can I hear a strong amen? Isa pa, malakas na amen. Tanungin nyo katabi nyo, nagpapasakop ka na ba? Ano pa? Ang nabababad sa banal na spirito, may conviction. Sabi nyo, conviction. No, may nagsasabi na sa loob mong mali ka. No, Kuya Chris, mali ka. Diba? Meron nagsasabi sa loob mong, gawin mo to. May conviction na, may prompting na. No? Kapag may mga taong sarado ang puso at puno ng pride,
You know, my advice, wag nyo laging pagalitan ng walang tigil na pagalit. Yes, kailangan mong gawin niyang open rebuke is better than secret love. Yes, pero pag di nyo nakuha, bugbugin nyo sa panalangin. Bugbugin nyo sa panalangin. No? Alam nyo, ang maganda kasi, lalo na kung yung puso niya na ilalapit na natin sa Panginoon, merong sariling paraan ang banal na spirito para kausapin siya. Amen? Kaya po, blessing na malaki po ang church. Blessing na nandito kayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, you are blessed. Come on, sa kabila. Come on, declare. Sabi mo, you are blessed. Bakit kasi naririnig natin ang word of God? Amen. Alam nyo, kagandahan tayo nag-church. Sana, mga kapatid, seryoso kayo. Binubuksan ko ng todo puso ko sa inyo. Sana wag niyong sayangin to. Sana wag kayong nandito, magkakasama tayo ngayon, tapos ikaw cellphone ka ng cellphone. Sayang! No, yung cellphone ka ng cellphone, nandito ka, chat ka ng chat. Mamaya na yan, may panahon dyan. Ngayon, i-focus mo muna yung isip mo sa Diyos kasi gusto kanyang kausapin. Amen! No, tingin kayo sa akin, huwag kayong mawawala. Bakit blessing nandito ka? Kasi naririnig mo yung salita ng Diyos. Ang Word of God, yes, may time i-comfort ka. Ang Word of God, yes, minsan i-encourage ka, i-build ka niya, papatuloy. Pero may time, hahampasin ka niya. Sino sa inyo agree? Sino sa inyo nahampas ng Word of God? No, kaya yung delivery, napakahalaga eh. Kapag binibitawan mo yung salita ng Diyos, napakahalaga ng puno siya ng pag-ibig. Kasi masakit na siya eh. Tama po. Pero tayo kapag hinahampas ng salita, wag tayong iwas ng iwas. Ayun na yung word of God, iiwas na ako. Magsiservo na si pastor, si CR na ako. Tapos na ba? Okay na, balik na ako. Yung iba naman, offering na, it's time to go to CR. Hayaan nyo lang na mabasag yung puso nyo. Bakit? Through brokenness, there is breakthrough. Amen! No, hindi ka magkakaroon ng breakthrough pag walang brokenness. Tandaan nyo yan, church, tingin kayo sa akin lahat. Yung mga tao na narating yung tuktok, kala natin ganun lang, ba't nandyan siya? Hindi mo alam yung pinagdaanan niya. Binayaran niya yun, nabasag siya, nasaktan siya. No? Nung nabasag at nasaktan, nadurog siya, lumakas siya, unti-unti narating niya yun. Isa yan sa discipleship namin nung Friday nila Doc J. Friday yun, di ba? Friday nila Doc JM eh. Yung leadership, binabayaran siya. Yung greatness, na mapunta ka dun sa pinakatuktok, may bayad siya. Minsan, pag napunta ka sa tuktok nang hindi mo binayaran, babagsak ka agad. Kaya maganda yung unti-unti tayo eh. Unti-unti, level by level. Step by step. Ginaguide tayo ni Holy Spirit. Amen? Nagpapabasag tayo. Lord, baka may mali ako, tama niyo ako. Kasi alam niyo, minsan tayo puno ng pride. Kala natin magaling na tayo, hindi na tayo nagpapaturo. Kala natin okay na tayo, hindi na tayo nakikinig. Ay, hindi yan papakinggan ko, hindi ako magaling. Hindi yan magaling. Ito magaling, dito ako makikinig. Mali puso natin. Tanungin mo mga katabi mo, sabi, ikaw ba yun? O makinig ka. Ikaw pala yun. Ano pa? Nalalapit tayo sa Diyos. No? Kapatid, wag na wag nyo itong gagawin. Wag na wag nyo itong gagawin. Tingin kayo, wag nyo kakalimutan to. Tanungin nyo po ako, ano yun, pastor? Wag nyo gagawin to. Nako, pastor, nakonbik ako ni Lord, di muna ako aaten. Ha? Trabaho niya nga yun eh. Kaya kanya kinokonvict kasi gusto kanyang ayusin, gusto kanyang i-refine, gusto kanyang pagandahin, gusto kanyang palakasin, wag mong takasan. Amen. No, wag kang pastor, uumpog ko yung ulo ko sa pader kasi kinokonvict ako wag kawawa ang pader. Ayo, pastor, hindi mo na ako atin kasi hindi pa ako okay eh. Hindi. Kapatid, dyan magaling ang Diyos. Sa panahong hindi ka pa okay, dyan ka papagandahin ng Panginoon. Amen. Pastor, ang dahil ko pang kasalanan eh. Pag okay na ako, tsaka na ako magsiserve. Sinong perfect para mag-serve? Kung perfect lang ang magsiserve, sinong magsiserve? Eh di wala na. Kung perfect lang ang nag-church, sinong mag-church? Eh di wala na. Kaya wag na wag gagawin niya na, pastor, nagigilty ako, dahil kong kasalanan, di muna ako mag-church. Wag niyong gagawin yan.
Ang church para talaga sa mga makasalanan. Amen. O, tingnan nyo ngayon yung katabi mo. Sabi mo, para sa'yo pala. Malinaw po? Nalilinawan na po ba kayo kay Holy Spirit? By the way, intro lang to kasi ayokong kunin yung part ni Pastor Jonathan next week na napakaganda. Pastor, wag kang lalayo dun sa binigay ko pong napakaganda nun. Pang ano yun, pang level 2 yun. Ito pang level 1. Tingnan nyo nga rin yung katabi mo. Sabi mo, hindi ka pang level 1 lang pumunta ka next week sa level 2. Come on, sabihin nyo. Come on. Sa katabi nyo, sabi mo, hindi ka pang level 1 lang, punta ka sa level 2. Sayang, ang ganda ng topic natin, no? By the way, take note po natin to. Ito na, explain ko na sa inyo yung Holy Spirit, yung Trinity. Basa tayo, because I go to my Father and you see me no more. Yan. Kausap niya rito yung mga disciples niya at binabahagi ni Jesus si Holy Spirit. Sabi niyo nga na malakas, Holy Spirit. Kung mapapansin niyo, sabi niya, because I go to my Father, si Jesus na nagsasalita, kinikwento niya na galing siya or I go to my Father sa Ama niya, and you see me no more. Anong sinasabi niya rito? Siya na si Jesus, kinikwento niya si God the Father, at sinasabi niya na may iiwan ako sa inyo, si Holy Spirit. That is Trinity. Sa isang verse, makikita mo si Jesus, makikita mo si God the Father, at makikita mo si God the Holy Spirit. Ang tawag po doon, Trinity. Yun po yung Trinity. Yung iba, pastor, walang Trinity. Kasi wala yan sa Bible. Hindi mo talaga makikita yung word na Trinity. Pero pag inaral mo siya, yun yung Trinity. Nandun si God the Father, nandun si God the Son, at nandun si Holy Spirit. Tignan nyo po pag ganun tayo pag ganun. God the Father, dapat pala meron akong yung pan-teacher. God the Father is not, sabayan nyo nga po ako, the Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. Doktrina to mga kapatid, huwag kayong mawawala. And the Father is, the Son is, the Holy Spirit is, one God, three person. Isang Diyos, tatlong persona. Yun ang ibig sabihin ng Trinity or Triunity. Amen? So yan po ang paniniwala natin. Pastor, explain nyo pa nga, kahit umpog nyo ulo nyo, minsan hindi nyo yan makukuha ng Sinabi naman sa Bible yan, no? May mga bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo maunawa, ang tanging Diyos lang ang may alam. Deuteronomy 28:28. No? Si God the Father, visible siya sa Old Testament. Yung Old Testament, binigyan ng highlight si God the Father. Si Jesus naman, which is God the Son, binigyan naman siya ng highlight ng New Testament. Pero pagdating po ng Acts, hanggang sa panahon natin ngayon, ang highlight na po, or ang kinikwento na ni Jesus na darating ay si Holy Spirit. Amen? Kaya sa atin, nasa paligid natin ngayon, nasa puso natin ngayon, nasa presensya natin ngayon, si Holy Spirit. Amen? Alam nyo, kanina kinakanta natin, Holy Spirit, you are welcome here. Alam nyo, pag binuksan nyo talaga yung puso nyo, mararanasan nyo pagkilos ng banal na spirito. Kanina habang nagpupuri tayo, may mga nakikita akong umiiyak. Binabasag yung puso nila. Pinapalakas sila. Sana maranasan natin ang pagkilos ng banal na spirito. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng malakas ang Diyos? Come on, malakas na malakas na malakas. Matatapos na ako. Verse 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Sabi ni Jesus, alam nyo marami pa akong sasabihin sa inyo pero hindi nyo talaga maunawaan. Ang Diyos po maraming hiwaga. Ang pagka-Diyos ng Diyos ay napakarai pong hiwaga. Na kahit anong arok ng tao, hindi po natin mauunawaan. Di ba the ways, sabi ng Bible, my ways are not your ways. No? Yung lawak ng pangunawa niya, lawak ng paraan niya, hindi po natin kayang abutin. Hanggang doon lang tayo sa tuktok. Minsan kala natin, ang dain na nating alam. Doctor in what? Ano ba tawag sa doctor ng religion? Doctor of theology? Ba, kala mo, alam mo na lahat? No.
Nandun ka pa lang sa tuktok ng paa ni Lord. Kaya tayo walang dapat ipagmalaki. Hindi tayo nagmamayabang. Amen? What we know is little. What we do not know is immense. Sobrang dain nating hindi alam. Kaya dapat hindi tayo mayabang. Dapat mababa tayo. Dapat humble tayo. Na kapag nagsalita ang Diyos, makikinig tayo. Amen? No, sabi dyan, no? Marami akong gustong sabihin, kaya lang hindi nyo mauunawaan kahit anong gawin nyo. Sabi niya, however, huwag kayong mawawala, when He, the Spirit of truth has come. Sabi nyo, Spirit of truth. Malakas, Spirit of truth. Sabi niya, He will guide you into all the truth. Sabi nyo nga, truth. Alam nyo, the truth will set us free. Amen? Kapag, palakpakan nyo ang Diyos, come on. Ang banal na Spirito, kapag namumuhay sa atin, kapag tayo napupuspos ng banal na Spirito, nadidiscern natin kung ano po yung tama. Ang banal na Spirito, dadalin ka sa katotohanan. Siya yung magsasabi sa'yo, anak, mali yan. Anak, hindi tama yan. Anak, hindi ko gusto sa'yo. Dito ka! Ilalabas ka niya dun sa kadiliman at dadaling ka sa kaliwanagan. No? Ano pa sabi dito? He will not speak on His own authority. Meron po akong ididiin ngayon, wag kayong mawawala But whatever He hears, He will speak. And He will tell you things to come. The Lord's Spirit, or the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, speaks. Ang banal na Spirito ay nagsasalita. Sabi nyo, nagsasalita. Nangungusap siya. Alam nyo ba yon? Sino sa inyo agree si Holy Spirit nagsasalita? Sino sa inyo narinig nyo na yung tinig ng banal na Spirito? Diba? Acts 13 verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, nagsalita si Holy Spirit, sabi niya, set apart for me Barnabas and Saul. Nagsalita si Holy Spirit nung panahon ng Acts at ang sabi ni Holy Spirit, i-set apart nyo, okay, ihiwalay nyo si Barnabas and Saul kasi sa akin sila, gagamitin ko sila. Nagsasalita ang banal na Spirito. Ulitin ko po, paano ba siya nagsasalita? Malapit na ako matapos. Number 1 is still small voice. Sabihin nyo, small voice. No? O, ang tawag ng iba, audible voice. Ang still small voice, magbibigay lang ako ng pahapyaw. Hindi siya galing dito. Hindi mo siya dito madidinig dito. Magsasalita siya rito, papasok siya dito, at lalabas siya. Lalabas siya dito. Hindi siya boses ng tao. Okay? Still small voice. Sa John 16 verse 13 sinabi yan, no? Yung word of God, di siya galing sa labas. Galing siya inwardly sa loob mo. Lalo kung ikaw sensitibo ka sa banal na Spirito, lagi kang nagbabasa, maririnig mo siya. I tell you, excited ba kayo na marinig ang Diyos? Magbabad kayo sa salita ng Diyos. Tama na sa pakonti-konting kain. Alam nyo tayo, sanay sa ganun konti, yung nagbabasa ka ng Bible, konti, okay na to? 5 minutes, okay na to? No. I challenge you, gawin mong 1 hour, 30 minutes muna. Yung 30 minutes, gawin mong 1 hour. Yung 1 hour, gawin mong 2 hours. Yung 2 hours, gawin mong 3 hours. Magbabad ka at kung kaya mo, gawin mong kalahating araw. Sa sobrang puspos mo, magagawa mo yung whole day. Ako, pinakamatagal ko personally na intercession at pagbababad sa salita ng Diyos, 3 days straight. Nasa prayer mountain kami noon, magpapasko, ang laki ng hinihingi ko sa Panginoon nung time na yon. Hindi ko na malaya, nakatatlong araw na pala ako, non-stop, walang kainan, kinaya. Titignan nyo akong gusto ko marinig si Lord. Itong mga turo na to dati, naririnig ko lang to Parang, naku, pang sa mga ano lang yan Pero sabi ko, Lord, gusto ko. Ayoko pumayag, Lord. Ayoko pumayag na naririnig ko lang siya. Ayoko pumayag na tinuturo ko pero hindi ko naman nararanasan. Babad ako sa prayer mountain. 3 araw, hindi ako kumakain, nag-aayuno po ako talagang. Sabi ko, Lord, mangusap kayo pambihira. Narinig ko yung still small voice. Kaya nga bumait ako Bibiro lang po ako, mabait talaga ako. Pambihira, alam nyo, nung pagtapos nung araw na yun, my life was never the same again. May lakas siyang binigay sa'yo.
Binigyan kanya ng gift of tongues. Marami hindi naniniwala sa gift of tongues kasi hindi naman nila naranasan. Hindi naniniwala sa gift of vision kasi hindi nila naranasan. Maraming hindi naniniwala sa what? Sa Bible kasi hindi nila naranasan. Kaya sabi sa Bible, taste and see that the Lord is good. You have to taste it on your own. Ikaw mismo. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw mismo. No? You know how I pray, church, that after this afternoon, kayo maranasan nyo yun. Sana ma-impart sa atin ngayon ang banal na spirito na pag uwi nyo sa bahay, uhaw na uhaw kayo sa Word of God na hindi nyo tinatantanan yung Bible. Si Manny Pacquiao, natapos niya Bible niya. Bakit? Nagkulong sa kwarto, tinapos yung buong Bible eh. Ilang araw ba siya doon? Isang buong gabi ba? O isang linggo? Nakalimutan ko kwento niya. Pero paglabas niya sa kwarto niya, pambira, born again. Nagbago buhay niya. Ang tao, pag binabasa mo Bible, pag nauhaw ka sa kanya, pupunuin ka niya at babaguhin ka niya. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Isa lang ang buhay. Kung ako sa'yo, yung isa mong buhay, itaya mo ng buong buo sa Diyos. Itaya mo pati pamato. Huwag ka nang magtira sa sarili mo. Minsan kasi tayo, nagtitira pa eh. O Lord sa itong pinto, sa itong sala, sa iyo rin itong bedroom, pero yung CR sa akin O kaya, yung lutuan sa akin yon, bigay mo ng buo. Nagkakaintindihan po tayo. Sino sa inyo magbibigay ng buo sa Diyos? Palakpakan natin si Lord. Number 2, Scriptures. Word of God. Paano nangungusap? Paano nagsasalita si Holy Spirit? Kanina, still small voice. Maririnig mo siya. That is something that you cannot explain. Pero basta yung still small voice, inline siya sa Word of God. Hindi siya pwedeng sa sarili mo lang. Hindi rin siya pwede na yung Word of God na nasa loob mong nagsasalita, baliktad sa Word of God. Kailangan inline siya. Pangalawa, Scripture or Word of God. 2 Timothy 3 verse 16. All Scripture is God-breathed and is used for teaching, pagtuturo. Ang Word of God, tuturuan ka. Number 2, rebuking, ahampasin ka. Number 3, correcting, itutuwid ka. Kasi alam nyo, kapatid, tingin kayo sa akin, hindi tayo laging tama. At masakit pag tayo na tama. Hayaan mo na yung leader mo, pastor mo, siya na yung magtama sa'yo. Kesa Diyos ang magtama sa atin. Kasi ang sakit magtama ng Diyos. Kaya pag ikaw natatama ka ni pastor, pasalamat ka, Lord, salamat. Pangalawa kay pastor, pastor, salamat, tinama niyo ako. Kasi iba magtama ang Diyos. Level 1 pa lang magpatama ka na para pag sa level 2, alam niyo na po yun. And last training, Word of God. Minsan, hindi ka nagsasalita, Lord, hindi tayo nagbabasa. Ang Diyos nagsasalita. Ang banal na spirito, nagsasalita, pero hindi tayo nagbabasa. Hindi ka marunong magbasa. Alam nyo tayo, binigyan by the way ng 400 na Bible. Kung kayo gusto nyo ng Bible, humingi kayo na kay Doc Oli. Ang ganda ng Bible. Young people, habang malinaw ang mata, malakas ang isip, kayang-kayang magbasa, basahin nyo ng buo yung Biblia. Pastor, tapos na ako. Ilang bang version kaya mong basahin? Pagtapos mo sa Pinoy version, go sa English, NIV, ESV, King James Version, New King James Version, CEB. Basahin nyo, pagkumparahin nyo, I tell you, your life will never be the same again. Wala pa akong nakitang nagpakababad sa Bible na naging masama. Wala pa akong nakita na isang tao na lumapit sa Diyos, sineryoso si Lord, yung buhay niya nasira, wala pa. Lahat ng nakita kong nagpakalalim sa Bible, pinaganda ng Diyos yung pinupuntahan niya. Amen! Ba't parang malungkot kayo? Di ba dapat we should rejoice? Amen! Can I hear amen? No, read your Bible. Don't just read your Bible. Meditate. No, ano ba yung pwede? Ano ba ibig sabihin nito, Lord? No, magsimula ka sa pagtatanong. Holy Spirit, tuluan nyo ako. Hindi ko kaya. Naboboring ako maging honest ka sa Lord. If you need a mentor, go for a mentor na ma-explain sa iyo Bible. Basta mahalaga, makapagbasa tayo at matapos natin ang Bible. Ngayon, March pa lang,
Meron pa tayong 9 months para magtapos tayo ng Bible. Sana wag matapos ang taon na hindi mo man lang nabuklat yung Bible mo. Alam nyo, marami tayong goals ngayon. Goal ko, makapagpunta sa ganito, Singapore. Goal ko, makaganto. Sana i-goal mo matapos mo yung Bible. 3 tao sabi mo, sana i-goal mo matapos mo ang Biblia. Come on! Number 3, paano nagsasalita si Holy? Natututo po tayo? Say yes! Number 3, paano natatapos? Hindi pa ako tapos. Paano nangungusap si Holy Spirit? Confirmation. Sabi nyo, confirmation. May mga taong ginagamit si Holy Spirit para i-confirm sa'yo yung pinagpe-pray mo. Elizabeth, di ba lumapit po siya kay Mary? Ano sabi niya kay Mary? Ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat dahil ang batang dinadala mo ay ang Diyos. Anak ng Diyos. Di ba? Tama po? Ko-confirm. Sino to? Sino yung mga Elizabeth ng buhay natin? They are the spiritual people. They are our bill group leaders. They are our leaders. They are our pastors. No? Worship leader, ministry leader. Mga taong babad sa salita ng Diyos. Mga taong laging nananalangin. They will confirm. Magugulat ka, lalapit sa yan, ipapag-pray ka. Tapos yung prayer nila parang naka-align dun sa prayer mo. Sino sa inyo naranasan nyo yun? Sino sa inyo, wala naman kayong sinasabi, pero nung nag-usap kayo, parang nag-usap kayo, pero hindi pa kayo nag-uusap. Ngayon pa nga lang kayo nag-usap. Sino sa inyo naranasan nyo yun? Say yes! Sino sa inyo naranasan nyo na parang yung tao ang daing alam sa inyo, pero hindi nyo naman sinasabi kung ano yung problema nyo? Say yes! That is confirmation. That is confirmation. Pastor, parang na-confirm din yung sinabi ng manghuhula sa Quiapo. Nakasulat din yan ha. Ayaw ng Diyos ang manghuhula. Magkaiba yun. Hindi yun biblical. Dapat babad sa salita ng Diyos. Babad sa presensya ng Bible. Yung lumuluhod. Yung umiiyak. Yung alam mo na kapag nagsalita, talagang galing sa Diyos. Amen! Kaya by the way, sasabihin ko rin to, ang kaaway, ano plano niya? Sirain kayo. Yung tao laging nagko-confirm sa'yo. No, kuya, kunyari, example kita, laging nandiyan ka sa unahan eh. Ang gagawin ng kaaway, sisirain yung relasyon nyo ni Pastor Jonathan. Bakit? Kasi pag nasira yan, hindi ka na makakarinig sa kung ano yung sabihin niya, tingin mo sa kanya, mali na. Pansin niyo yun? Pag yung leader mo, sumama na tingin mo, lahat ng sinasabi niya parang ayaw mo na paniwalaan. Alam niyo sino nagtagumpay doon? Tanungin niyo ako sino? Si Satan. Trabaho niya yun, sirain kayo. Kasi natututo tayo mga kapatid. 3 tao, sabi mo, guard your hearts. Huwag ka pumayag. Confirmation. Confirmation. Daing beses ko po yan naranasan. May pinagpe-pray ako. Alam nyo paano ako naging pastor? Araw-araw. Nakikita na yung tigyawat ko. Okay lang. Araw-araw. Nung mga last weeks ko na mag-yes na ako kay Lord, ayoko kasi mag-yes eh. Basa ako ng basa ng Bible, gabi-gabi nagbabasa po ako ng Bible. Araw-araw kino-confirm sa akin ng Lord na I have set you apart. Araw-araw, iba-ibang kwento sa Bible, pero araw-araw yon. Araw-araw din ako iyak ng iyak. Nasa Pasig ako, iyak ako ng iyak, gabi-gabi tuwing gigising ako sa umaga, naalala ko pag magtuturo ako, I was a teacher that time, magayong mata ko, kasi ayokong magpastor. Ayoko. Sabi ko nga ang gusto ko lang dati, magpapayaman ako, tapos ako yung supporter ng church. Pag kailangan magtuturo, di ba parang cute? Hindi niyo ako pwede malaitin, eto pera. Pagturuin niyo ako, eto pera. Ganon ang nasa isip ko. Alam ng Lord, yun yung totoo. Pero gabi-gabi, sabi niya, anak, tatawagin kita. May dito sa Makati, may kumukuha na sa aking bagong trabaho. Alis na ako sa pagti-teacher, magtatrabaho na ako dito sa Makati. Alam nyo, hinarang ako ni Lord. Alam nyo paano? Di tinatago ko, hindi ko sinasabi kahit kanino. Kinabukasan, contract signing ko kay Pastora Rachel. Kilala niyo si Pastora Rachel? Contract signing for another year. Sabi niya, okay, before we start, isa-isa niya kami. Jokey, sign, ganyan-ganyan, Teacher Edward. Tapos nung ako na,
Teacher X will not continue anymore because next year he'll go full-time in the ministry. Sabi ko, alam mo ano ko noon? Sabi ko, pala desisyon. Sabi niya, Teacher X will not sign because next year he will go full-time in the ministry. Sinabi niya, I will go full-time in the ministry next year. Wala pa akong sinasabihan kahit si Pastor Dennis, Pastor Marlon, lahat ng leader ko, hindi ko sinasabihan. Sabi ko, paano niya nalaman? Pala desisyon. Pero alam nyo, nung sinabi niya, umiyak na ako. Sabi ko, opo, Pastora, actually, ilang linggo na ako, gabi-gabi, kinakausap na ako ng Diyos. That is confirmation. Kaya ngayon, magkakasama tayo. Nagpipreach. Hindi naman ako nagkamali. Amen? No? No, God is good. Tignan nyo yung katabi nyo. Sabi nyo, God is good in your life. That is confirmation. Sana maranasan nyo yun. Sana maranasan nyo na nagtatanong kayo sa Panginoon, may mga tao na magko-confirm sa inyo kasi yung experience nyo na yun, hindi yun pwedeng tawaran. Amen? Pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Palakpakan natin ng malakas na malakas na malakas na malakas ang Diyos at sumigaw tayo ng hallelujah! No. Last, verse 14, He will glorify me, for He will take up what is mine and declare it to you. Glorify. Sabihin nyo nga, glorify. Si Holy Spirit daw ay magbibigay ng gloria sa Panginoong Jesus. Pastor, bakit ako tinatarget ni Holy Spirit eh hindi naman ako deserving? Tingin kayo sa akin Ang trabaho ni Holy Spirit through you na iniisip mong hindi ka karapat-dapat, na iniisip mo na makasalanan ka, gagamitin ka niya para magbigay ng gloria sa Diyos. Amen? Tingnan mo nga yung katabi. That is our goal, mga kapatid. Tingin kayo sa akin that is our goal. Teten, your goal is to give glory to God. Hindi mo goal magpayaman. Maiiwan mo yan sa mundo. Dahil ko nga kilala, kailan yumaman, namatay eh. Tingnan mo yung katabi mo, wag muna ikaw, wag muna. Sabi mo, wag muna. Hindi pa nabibigyan ng glory si Lord. Amen. Hindi natin goal magpayaman, kapatid. Kung maging mayaman tayo, salamat sa Diyos. Ano na lang yon? Kumbaga parang, Lord, consolation nyo na lang yon. Lord, benefit na lang yon na naging tapat ako sa inyo. But that is not my goal. You and I, our goal is to give glory to the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ulitin ko po, the Holy Spirit will guide you so that Jesus will be glorified in your name. No, kaya tayo, yung gagawin nyo ngayon, nag-glorify ko ba si Lord dito? Mamaya, pagbaba nyo, nag-glorify ko ba si God dito? Pag may tinulungan kayo, nag-glorify ko ba si Lord dito? Bukas ng morning, Monday, nag-glorify ko ba si Lord dito? No, pag may nagbukas sa inyong malaking pintuan, bago nyo pasukin yung pintuan na yun, lagi nyong unang tatanungin, Lord, pag pinasok ko tong malaking pintuan na to, mabibigyan ba kita ng glory? Amen? May papasukin kayong relasyon, Lord, pag pinasok ko tong relasyon na to, mabibigyan ba kita ng glory? Amen? May trabaho kayong kukunin. Lord, pag kinuha ko ba to, mabibigyan ko ba kayo ng glory? O pag kinuha ko to, makakalimutan ko na kayo habang buhay. Kapatid, sa mga nagpe-pray ng trabaho, kung bukas tanggapin kayo sa trabaho, Tuesday, wag niyo namang kalimutan si Lord. Andain natin ganyang kakilala. No, sorry, hindi ko kayo kinokondem, totoo lang, pero, ay naku, bala na kayo. Alam nyo na yon. 3 tao, sabi mo, gets mo na yon! Woo! Tapusin natin, the Holy Spirit will help us glorify Jesus. The Holy Spirit will teach us to be holy. Basahin nga natin malakas. The Holy Spirit will teach us to live Christ-like character. Christ-like character. Nakikita na ba sa atin si Jesus? Jesus! Kasi kung hindi si Jesus kamukha mo, sinong kamukha mo?
Alam nyo, sa church, tutuloy tayo ng payapa at tagumpay kapag may Christ-like character tayo. Palakpakan natin si Lord. Hindi tayo napipintasan. Amen? By the way, meron ba tayong mga for the very first time you are here? Taas, yung pinakaunang pagkakataon na kayo po ay praise God. Palakpakan natin sila. Sino pa? Sino pa po, mga first time? Praise God! Palakpakan naman natin si tatay. Harvest. Meron pa si nanay. Praise God. 2026 is a year of harvest. Kayo ba nag-harvest na? Harvest tayo, amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. And the Holy Spirit will make us effective. Dito na ako magtatapos. Alam nyo, si Holy Spirit, ang trabaho niya is to make you effective. Effective in the vineyard. Yung may dinidisciple ka, yung dinidisciple mo, lumalago. Hoy, hindi ka magaling, kaya siya lumago. Si Holy Spirit yun na nasa iyo. Buhay na buhay, nag-aapoy ka kasi. Amen? Alam nyo, discipleship, totoo lang, ang hirap. Dito lang naman ako matapang pag nag-preach eh. Kasi word of God, hindi ko yan pwedeng baliin, hindi ko pwedeng pagandahin yan. Kung ano yung sinabi, yun yung ipipreach. Ganun dapat. Pero pagdating sa mga disciples, ang hirap magtama. Makakaharap mo ang mga disciple na matigas ang puso, mas matalino sa'yo, mas magaling sa'yo, mas marunong sa'yo, at kapag tinignan ka, titig pa lang parang pinapatay ka na. Oo. May gusto akong sabihin sa'yo, titignan ka na. Ano yun? Hindi, wala. Magpe-pray lang tayo. Ang ganda ng damit mo ngayon. Mararanasan niyo po yan. Pag nagseryoso po kayo, titignan-tignan niyo, magugulat kayo, seryosohin niyo si Lord. Bro, upo ka, may sasabihin ako. Pastor, ano yun? Hindi, may plano tayong gagawin. Makakasama kita hindi mo na masabi yung gusto mo sabihin. Mahirap po. Pero magugulat ka, si Holy Spirit, paggamit ka sa Kanya, papasukin mo siya, at yung taong tinutulungan mo, magugulat ka, parang puno na tinanim yan na magkakaroon ng mga bunga. Mamamangha, ikaw ba yan? Ang bait mo, kamukha mo si Jesus. Grabe. Sino sa inyo katabi nyo kamukha ni Jesus? What now? Isa lang. Point number 1. Isa lang ang point natin, tapos na. Surrender your heart to the Holy Spirit. Pwede ba 5 tao? May conviction buong puso. 5 tao, sabihan mo, surrender your heart to the Holy Spirit. Tayo tayo lahat. Come on, tayo tayo lahat at palakpakan natin ng tuloy ang Diyos. Amen. Praise God. Sino sa inyo, taas nyo kamay nyo kung kayo po ito. Sino sa inyo, ngayong pong araw na to, completely, you want to surrender your heart to the Holy Spirit. Taas nyo po yung kamay nyo. Amen. Sa mga taas yung kamay, huwag niyong bababa, nakataas yung kamay. May gagawin tayo, church, and I want you to flow. I want everyone to flow. Walang mahihiya. Pwede bang yung mga nakataas yung kamay, punta kayo sa harapan. And let's worship God dito po sa altar. Kantahin natin yung fall, yung kaninang fall. Let's sing that Hallelujah, Jesus. Sige, punta kayo, magsiksikan tayo dito sa harapan. Pupunuin natin tong place na to ng worship. Papakita natin kay Holy Spirit yung desire natin. Huwag kayong mahiya, huwag kayong makonscious sa katabi nyo. This time, just surrender your heart to the Lord. This time, just worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, let's worship God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord.
to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. Magpuri lang tayo ngayon sa Panginoon. I love to Ngayong oras na to, pupunuin kayo ng Diyos. Lord, and feel your presence, breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as Lord. Church, take these moments seriously. Open your heart to the Lord and allow the Holy Spirit to satisfy you, to fill you, to touch you, to encourage you, and to give you fire. Just fix your eyes on the Lord. Thank you, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts of heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, God. And feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my life, they want to live for you. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as Lord, fallen as Lord. Fallen as Lord, fallen as Lord. So I yearn. Yes, Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Pwede bang ang mga boses lamang? So I yearn for you, long to see. Yes, Lord. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Everybody. So I yearn for you. Sing it like a prayer. Sing it like a prayer. I lift my hands before my King. Minsan pa, sabi mo, Lord, I yearn for you. So I yearn for you,
long to see you move. Lord, I lift my hands before my King. And taas natin yung dalawa nating kamay. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and praise. Change my life that I may live for you. My God, let your spirit come in power. Change my life that I may live for you. My God, Holy Spirit, yes, Lord, fill us with power, fill us with anointing, healing flow. That I may live for you, my God, Holy Spirit, come in power, change my life, that I may live for you. Yes, Lord. Shato yorobo kandi yala. Yes, Lord. Yes, God. Ore yara shato yorobo kandi yala. Sata yala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Fall in us, Lord. Worship God. Worship God. Worship God. Fall in us, Lord. Sing a new song to the Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. Yara baba ba yara shali. Come on, flow, 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 flow. Allow the Holy Spirit to fill you with His presence. Allow the Holy Spirit to empower you. Come on, come on, come on. Open your heart. Open your heart. Uyara basiya la bokondo yoro bayara la shanda yara la yara shandi. Oh, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Yara yara la yara shandi yoro. Hayaan mo na sa oras na to, punuin ka ng Diyos. Hayaan mo na sa oras na to, basagin ka ng Diyos. Hayaan mo lang siyang mag-minister sa'yo. It's just you and God alone. Kayong dalawa lang. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo ngayon. Huwag mo munang isipin ng kahit na ano. Just think of the Lord. Binabasag ng Diyos ang puso mo ngayon kasi may gusto siyang gawin sa'yo. He wants to refresh you. He wants to restore you. He wants to revive you. There is revival coming in this church. Hallelujah. Alam mo, habang nag-worship po tayo, nakakita ko ng flower na napatay na siya. Pero unti-unti nabuhay siya. Meron dito yung first love mo sa Lord, wala na. Tuyo na. But God wants to revive it. And nire-revive ka ng Lord is giving you new life, born again experience over and over and over again. May nakita akong langis na paubos na pinuno ng Diyos. Pinupuno ka ng Diyos ngayon. Pinag-aapaw niya yung presensya niya sa'yo. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Meron dito gusto mo nang bumitiw sa daing ng nangyayaring problema sa'yo. Pero huwag kang bibitiw. The Lord is your strength. God is with you. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, Lord. God is with you. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah. I see a green pasture. Meron sa inyo, dinala ng Diyos sa green pasture para pagpahingahin, para pakainin, para palakasin, i-rejuvenate.
Allow the Holy Spirit to do His part to comfort you. Allow the Holy Spirit to empower you. May empowerment na nangyayari ngayon sa church na to. Sana sumabay ka, ilinya mo yung espiritu mo. O yara shato yoroba kandi yala yara shia landu yorobo sata yara kanda. Taas natin yung dalawa nating kamay. Come on. Habang nakataas yung kamay mo, magpuri ka sa Panginoon. Magsabi ka ng mga papuri. Come on. Wag mong sasarado yung bibig mo. Magpuri ka. Shando yorobo rasia lala kandi yorobo yoro shoto yoroba kandi yala lala. Ora yara siya lala situ yorobo kandi yala yala shakondo yoroba baba. Yala situ yorobo kandi yala yala shoto yoroba kandi yala. Hallelujah. Lord, empower your church. Abutin nyo bawat isa. Lord, palakasin nyo bawat isa. Lord, encourage nyo bawat isa. Fill them, Lord. Fill the cup. Fill the cup in Jesus' name. Oh, yoroba kandi yoroba baba kandi yoroba shoto yoroba kandi yoroba baba. So I yearn. Hallelujah. Jesus. So I yearn. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Taas natin yung kamay natin. So I yearn for you, Lord. Long to save you, Lord, I lift my hands before my King and pray. Sabihin mo sa Lord yan. Come on. Thank you, Jesus. So I yearn. So I yearn for you, long to save you, Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn. Long to save you, Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my. Sing it like a prayer. Sabi mo, Lord, change my heart. Change my heart, I want to live for you. Minsan pa, sing it like a prayer. Holy Spirit, change my heart. Change my heart, that I may live for you, my Lord. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Oh, fall on us. Fall on us, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, oh God, oh Lord. Yara ba yara la shandi yoro ba yara la yara yara la shandi yara ba kandi yoro ba ba. We yoro ba yara la yara yara la shandi. Oh. Pwede ba palakpakan natin ng malakas na dire-dire-diretso ang Diyos? Let's shout, praise the Lord. Isa pa, praise the Lord. Isa pa, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Huwag muna kayong babalik. May sasabihin ako. Alam nyo, habang nag-worship tayo, meron po akong dalawang prompting sa Diyos. Number 1, yung line na straight na maraming may nandun. Tapos lahat tayo parang nilagay doon. Nakahawak lahat doon. Tapos dire-diretso. Alignment. Marami rito yung heart nyo inalign ni Lord. Sino sa inyo masaya kayong ina-align ni Lord yung heart nyo ngayon? Number 2, fire. Grabe, ang daing fire na bumabagsak. Alam niyo yung fire pag ang tao naranasan niya yon at pinag-apoy siya ng Diyos, nagkakaroon siya ng anointing.
ng power. Sineset apart siya ng Lord. No, may ibinibigay sa inyong apoy si Lord. Sino sa inyo masaya na inaapoyan kayo ng Diyos? No, it can be healing. Sino sa inyo kailangan nyo ng healing ngayon? Sino sa inyo naniniwala the Lord is healing you? No, ang healing po ng Lord, hindi lang siya physical. Pwede rin siyang emotional. Pwede siyang spiritual. No? The Lord is healing us this afternoon. Amen? Mananalangin tayo, taas niyo yung kamay niyo. Lord, salamat po sa oras na to. Salamat sa ginagawa niyo sa amin. Even when we don't see it, Lord, we will believe it. Sabi niyo, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi niya nakikita. Salamat, Panginoon, sa mga taong kasama kong nagpupuri sa inyo. Lord, tulungan niyo kami na mag-grow yung aming mga roots of faith. Bless us. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Bago kayo bumalik, yung mga katabi nyo, bati